Kasi pagka kay Moises ka patuturo ngayon, magkakaiba-iba turo. Then yung ginawa ng born again, kumuha ng kapiraso kay Kristo, kumuha kay Moises. Ano kinuha kay Moises? Yung mga ikapo. Ikapo, kay Moises kinuha yon. Hindi batas ni Kristo yung ikapo eh. Ba't sila bumabalik kay Moises? Kasi malakas pagkakitaan yung ikapo eh. Pag kumita ka 1,000,000, 100,000 sa pastor. Pag kumita ka 10,000,000, 1,000,000 sa pastor. Biro mo, wala siyang kapagod-pagod. Nagbasa lang siya ng Biblia, may 1,000,000 na siya. Paano yung may-ari ng San Miguel? Kung kumita bilyon-bilyon. Pag kumita ng 1,000,000,000, ang pastor niya ikapo, ibig sabihin, 100,000,000 ang para sa pastor. Kumita yung San Miguel nung isang taon ng 5,000,000,000. 500,000,000 yun sa pastor. Laking pera nun. Kaya kumukuha sila ng turo kay Moises. Ayaw maniwala kay Kristo eh. Ang pinapakinggan lang nila si Moises hanggang ngayon. Si Moises pa rin. Kaya nga sa mga ibang reliyon, bawal pa rin ngayon ang baboy eh. Kasi batas ni Moises yun eh. Bawal kumain ng baboy. Bawal kumain ng ema, o talangka, alimango, alimasag, tulya, alamang. Bawal yan. Panahon kasi ni Moises, bawal yan eh. Kaya hanggang ngayon, bawal pa rin sa kanila. Yung mga Diyos dun sa Israel, hindi pa rin kumakain ng baboy. Sa Muslim, hindi kumakain ng baboy. Kasi, ang pinakikinggan nila, yung sinabi nung panahon ni Propeta Moises. Samantalang, kung tayo'y nag-aaral talaga ng Biblia, meron panahon ng paglilingkod ng tao sa Diyos. At ang batas at tagapagturo, hindi magkakapareho sa lahat ng panahon. Iba yung panahong mosaiko, o panahon ni Moises, iba yung panahon patriarka o panahon ni Abraham, iba yung panahon ng Kristyanismo o panahon ni Kristo at ng kanyang mga apostol. Iba po yan. At tayo'y nasasakop ng panahong Kristiyano. Sa panahong ito, ang pakikinggan natin hindi si Abraham, hindi rin si Moises, at hindi rin ang kung sino-sino pa. Si Kristo ang ating pakikinggan. Siya ang guro na magtuturo sa atin nung tunay na pananampalataya. Kaya halimbawa, gusto mong matuto ng pananampalataya, sino sasangguniin mo? Si Kristo. Bakit brother, bumabasa ka sa matandang tipan? Kung si Kristo lang ang dapat pakinggan, ba't bumabasa ka sa matandang tipan? Kasi may salita si Kristo dun sa matandang tipan eh. Alam nyo ba, akala nyo ba si Kristo sa bagong tipan lang nagsalita? Sa matandang tipan, may salita si Kristo eh. Kaya bumabasa rin ako sa matandang tipan. Pero, hindi batas ni Moises ang binabasa ko. Ayaw sa nakasulat eh. Mas gusto pa yung hindi nakasulat. Nakasulat ba yon? Na ikaw ay mag-Kristo-Kristuhan din? Is there anything written in the scriptures na inutusang kakababae mong tao ay magpapako ka sa cross? Diyan sa Kapalangan, may nagpapapako sa krus. Doon, sa Kalumpit, babaeng tao, Krista. Meron man nakasulat magpapako ka sa krus? Kung talagang utos ni Kristo susundin mo, at susundin mo yung nakasulat, di ka naman maliligaw. Para wag mawala, dahil ang tao'y nakakalimot, ang tao'y namamatay, sinigurado ni Jesus na ang mga tao sa ating panahon makatanggap ng turo na galing sa Ama sa langit, dinala niya sa lupa, itinuro sa mga apostol, ipinasulat sa mga talata ng Biblia. Kaya lahat ng iglesyang hindi kumikilala sa Biblia, mga tanga, mga palamara, walang galang sa Diyos at kay Kristo. Nandito kasi lahat eh. Pinasulat dito eh.